Hello, kumusta na po mga kababayan? Magandang araw po. Panoorin po natin ang kakuhan ang pagka-interview ni Mayor Magalong doon sa DCRH. Sila Katonying at Jerry Baha. Yung sinabi niya na hindi lang si Sandico ang dapat makulong, kundi pati si Martin Romualdez. Yun ang sinabi niya. Ito yung kakuhan. Pero gusto ko munang magpasalamat sa lahat po ng mga nanonood sa akin. Kahit walang katuturan ay may mga nanonood. Kumusta na po kayo lahat? Maraming salamat po sa mga patuloy ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Tuloy na tayo sa ating video. Well, alam mo, tatapatin ko ngayon, hindi ko gaanong abot yung senador. Senate. Wala akong gaanong abot. Alam ko doon sa mga congressman. Kasi karamihan ng mga information ko galing mismo doon sa loob ng House of Representatives. Galing na rin mismo sa mga TPWH. At galing din sa mga kontraktor. Yung mga computation na nilabas ko, nakita nyo halos exactly, na tumama nga doon sa mga binabanggit. Galing din sa mga kontraktor yun eh. Okay. Di po sa inyo, sinong may pinakamalaking kasalanan? Nakaduda-duda, alam na natin yung mismong corrupt na politiko yun. Yan yung politiko na yan. Siya na ang pinakamalaking porsyento. Pero unfortunately, siya yung mahirap kasuhan. Dahil hindi naman siya pumipirma. Diyan sa loob ng Congress, nagbebentahan dyan eh. Kung malapit ka kay Saldico dyan presyong kapatid 15% kukunin mo. Presyong kapatid pa yun? 15%. Pero kung kuwan ka, 25%. Diba? Tapos, yung mga malalapit sa kanya, kukuha sa kanya. Kunwari, meron akong kilalang kuwan dyan. Boss Saldi. Boss Saldi. Boss pa siya. Boss Saldi, bigyan mo naman ako ng kuwan. So, bibigyan niya, sige, kunin mo na lang, nabigay ko sa iyo ng 20%. Ang gagawin niya, flip lang niya. Kung nahanap siya ng congressman, sa iyo ko ibabagsak to. 25, may per percent siya. Laway lang. Cottage industry nga, livelihood program nangyari. Matindi po yan. Speaking of Congressman Zaldico, nag-resign po siya. Kayo po ba naniniwala na si Congressman Zaldico ay babalik pa? Ay, hindi siguro babalik niya. Hindi na babalik yan. Baka sunugin siya rito. Pero kanino pong interest na hindi siya bumalik? Bukod sa kanya, siyempre. Interest ng mga nakinabang sa kanya. Sino po yan? Alangan naman siya lang nakinabang. Hindi alam ng boss niya. Ganun na bakit kabobo yung mga tao niya. Siyempre siguro si Speaker Romualdez. Siguraduhin na wag na siyang babalik. Otherwise, may ipit siya lalo. Opo. But kung nakikinig po si Congressman Zaldico ngayon, kung po siya, para siyang nasukol, wala malumiit na maliit ng mundo. Lalo ngayon, ang social media po ay, ang mga Pilipino, pinakamagaling sa social media yata, lahat ng party ng mundo may Pilipino. Pag minakita ka, kumain ka sa restaurant, picturean ka, mag-viral na. So, if Congressman Zaldico is listening, ano po ang gusto niyo sabihin sa kanya? Well, isa lang masasabi ko sa kanya, sana bumalik siya rito at magsalita siya. Alangan naman siya lang yung makukulong. Habang yung mga kasabwat niya, yung mga tao sa taas, nag-i-enjoy. Diba? Kakayanin ba niya yun? Na makukulong siya. Pamilya niya maghihirap. Habang yung mga talagang nakinabang na husto rin, nakatulad niya, talagang, kumbaga, namumuhay lang na normal. Well, anyway, meron tayong lumalabas nga na balita na sakripisyo pa nga raw yung ginawa niya, yung pag-abandon niya. Sinabi nga ni Congressman Garbin. Opo, yung kanyang kapatid. Ako nalungkot ako doon sa sinabi na yan. Ganun ba yung standard ngayon ng Kamara? Diyos ko, wala na ba kayong konsensya? Kanya na ba kayo kawalang hiya dyan na nagnakaw na ng husto? Inabandon na yung kanyang trabaho dito. Nagtatago na. Tapos sasabihin nyo ngayon, sakripisyo. Nag-resign, malinaw na hindi ito sakripisyo kundi pagtakas sa kaibigan. Ngayon ang kanyang deadline upang makabalik ng bansa. Hindi siya uwi, tiyak na sisipakin siya ng ethics committee at ayaw niyang ma-expel kaya nauna na siyang nagtitiyo. Hindi ito
paglilinis ng pangalan, kundi pagtakas sa rekord ng kaparusahan. Hindi nito buburahin kung nasaan ang bilyong-bilyong flood control funds na hanggang ngayon ay hindi maramdaman ng taong bayan sa halip na humarap, tumakbo, nag-resign at nagtago. Maaari niya makaasa ng Kongreso, maaari niya hiwasan ng Ethics Committee, pero hindi niya matatakasan ng bayan, ang batas at ang naghahanap ng hustisya. Ang katotohanan, kahit anong tago, babangon at babangon. At sa araw ng palimigin, hindi ito matatakasan. Ako po si Mo Uson, ang boses ng ordinaryong Pilipino. Wala na, napakakalus na natin, napaka-hypocrite natin. Sabihin nga nila yan, alam mo, gusto ko banggitin to, sabihin nyo yan sa mga teacher na hirap tuwing pasukan na maghanap ng mga upuan para sa estudyante, mga libro, mag-ayos ng mga eskwelahan tuwing pasukan. Sabihin nila yan sa mga manggagawa, mga tricycle driver, mga jeepney driver, mga vendors na kumikita lang ng 400 to 700 a day. Sabihin nila yan sa mga sundalo na nakikipagyera para iligtas itong bayan natin sa mga terorista na ang kanilang kinikita lang para sa pagkain, subsistence allowance nila 350 pesos. Sabihin nila yan sa mga kapulisan na araw-araw nakasakalsada to make sure na safe yung ating mga kababayan. Pero ilan sa kanilang pinapatay ng mga kriminal. Yung ba yung standard nyo dyan na sakripisyo yung sinasabi nyo na ginawa ni Saldico? Diyos ko. Mayor, parang naiiyak ko kayo. Talagang nanggigigil ako doon sa nabasa ko na pinadala sa akin na yung abandonment daw is sacrifice. God's sake, napakawalang hiya nyo na dyan. Yung, what's next? Ano bang nakikita yung ending dito po na nabuksan nga ang Pandora's box? Well, ako talaga, nagsusumikap kaming tumulong para talagang makulong. Kailangan may makulong eh. At hindi lang dapat si Saldico makulong dito. Mayor, kung kayo po ang magsasalita based on documents that you have collated and gathered, sino po ang dapat makulong? Well, Can you name names? Isa na dyan siguro si Speaker Romualdez na dapat makulong dyan. Kasi imposible hindi niya alam kung anong ginagawa ng tao niya. Napaka-imposible, tatalino ng mga yan. Kaya nga sila naging congressman, kaya nga sila naging speaker. Tapos nagmamaang-maangan sila na wala silang ginawa. Doon pa lang sa mga biglaang pagtaas, questionable na increase, insertion sa NEP, especially sa infra projects. Infra pa lang yan. Binabanggit natin. Questionable na yun eh. Hindi ka ba nag-iisip paano nagtaas? Anong intention mo? Bakit mo itinaas? Na alam mo naman kung anong absorptive capacity ng district engineer na yun o yung regional office ng DPWH. Yung hindi nga ma-explain sa amin yan eh. Pangalawa, hindi lang siya, natatapos yan. Meron pa yung DOH. Akala nila wala sa front site namin yan. Yan, si Ted Herbosa. Malapit ka na rin. Ganun, no? Marapit So, na rin hindi yan. lang DPWH? Hindi yan. Marami pa yan. Pero nangyayari dyan sa DOH, isa pa yan. Kaya kala nyo so far so good, wala kayo sa front site namin. Malapit na kayo dyan. Ito hong ICI, sa tingin nyo, kaya itong ginagawa nilang nakasentro sa DPWH? Well, sa ICI naman, alam mo, titingnan ko naman yung mga background ng mga kasamaan ng mga commissioners dyan. I believe they will be able to pursue it. Basta meron lang silang, huwag lang silang papa-influensya.